Okay, let us read 2 Timothy chapter 3, verse 16. Nasa screen, itong basahon. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Wala tay lain nga ato ang giya sa pagtuon sa pulong sa Ginoo as sa simba sa Ginoo kun dili ang pulong. Amen. And we are also told by Dr. Charles F. Stanley to obey God and leave all the consequences to Him. We are also told to fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen? So sama sa atong giawit ganina that is titled, Jesus Saves. Amen? Now we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations too, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. Okay, verse stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, and to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Kaya at this point of time, akong hangyon ang matagos sa manidugta, and kindly get your Bibles. Amen. We're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2, we're going to read from verse 1 up to verse 3. Okay, salamat Brother Ronel and Sister Grace na sila karon. Amen. Gimingaw mi ninyoy. Salamat kay sa inyong presensya karong kahaponon. Amen. Once again, we're going to open our Bibles, 1 Timothy chapter 2, from verse 1 up to verse 3, and we're going to read this in unison. Amen. Okay, say amen. Kunay na. Amen. Verse 1, let us read this. Ready, read. I exhort therefore that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Verse 2, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Pagapanalanginan sa Ginoo yang pulong atong gibasa karon, ato ang iduko ato maulo magamputa. Most gracious Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, dako ang among pasalamat kanimo karon Amahan sa paghatag kanamo og pribilehiyo nga makasimba kami kanimo. Salamat Lord sa imong mga anak nga nagsayog anhi karon. Salamat Lord bisan pa sa answered prayer some of our Christian believers, no? Mga kaigsunan na mo Amahan, imong gitugutan nga makasimba karon. Salamat kay Heavenly Father bisan pa sa imong sustaining grace sa kalipay nga imong gibubo kay namo sa entero semana. Salamat Lord sa pribilehiyo nga makaspend mi og time sa among tagstag sa kapamilya. Salamat kay Amahan bisan pa sa makanunay nimong giya diri sa among kinabuhi. Heavenly Father, mangayo kami og kapasayloan sa mga masala. Kung nakasala man kami kanimo,
Sa una-una sa pulong sa buhat, pasaylo kami Lord kung nasakit manamo ang balang espiritu. Karon takna amahan pagasimbahon ka namo pinaagi sa pagtuon sa imong pulong. Ay namong ginapray amahan nga imuhang kaalam Lord igahatag nimo sa mga magtutudlo sa Sunday school sa mga kabatanunan, labi na ni Sunday school sa mga adult. Amo usab ginapangamuyo kanimo amahan nga ang Holy Spirit Lord magahatag ka namo og sayon nga pagsabot sa imong pulong. Among ginapray Lord nga ang tanan nga maminaw karong kahaponon ikaw magabless kanila, tuguti amahan nga motubo mi sa amo ang Kristohanon nga bahin o God. We are also praying, Heavenly Father, to bless our tithes and offerings, to bless our choir. We are praying also, Lord, nga ang imong blessing, Lord, igahatag nimo kanamo, labi na, Lord, sa kadaugan sa among preaching service nga pagadalon sa among pastor. Among ginapray, Lord, nga kuwaa ang tanan nga mga disturbo amahan sa among pagsimba kanimo. Among ginapray kanimo amahan nga maset unta among focus sa pagpaminaw sa imong pulong. Amo pud usab ginapangamuyo amahan labi na sa among mga kauban nga nanga-assign og lagyo. Nagtrabaho karon Lord, among ginapangamuyo amahan nga ikaw usab magabless kanila, magaprotect kanila, ug among ginapangamuyo Lord nga imuhang dakong gugma magauban kanila. Bisan pa, Lord, among ginapray amahan, si Dre Likin o God nga naa sa balatian karon. Amo po usab ginapangamuyo, Lord, nga ikaw magahikap sa iyahang lawas o God. Makabaton siya og full recovery sa iyang balatian. Amo po usab ginapangamuyo, Lord, bisan pa sa among sakop sa panimalay si Lisa. Among ginapray, Lord, ang full recovery po niya sa iyang balatian. Kuna may usas amo karon amahan nga dili maayo ang panlawas, among ginapangamuyo, Lord, ang imong healing power o ang ikaw magahatag kanila og kaayuhan silang balatian, O God. Amo po usab ginapangamuyo, Lord, bisan pa sa mga kauban nga nagtinguha nga makasimba karong kahaponon. Dal-a sila safely diri sa balay lampuanan, O God. Amo ginapangamuyo nga imong blessing, Lord, magaprotect kanila. And also, Lord, we are praying, Lord, nga ikaw magabless sa among fellowship this afternoon. I-bless amahan, bisan pa ang mga kasimbahanan nga nagasimba sa Espiritu kamatuuran. Amo po usab ginapangamuyo nga ikaw magahatag kanilang blessing karong kahaponon, O God. Lord God, protect this church. Kaning balalampuanan, Lord, silyuhi kini sa imuhang precious blood. Ayaw tuguti amahan nga masamok mi sa mong kaaway karong kahaponon. Kining tanan, Lord, amo ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Diyos sa walay kangturan. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, may hapon sa matagusa, and magpadayon ta sa atong lesson that is titled, Timeless Truths for Tranquility. Amen? Balikan na to, no? This is a lesson or this is a letter from Paul addressed to Timothy. Si Paul, nasayod siya sa pagkabatan-on ni Timothy diha sa ministry. Mao nang iyahag yung gilig-on, pinaagi sa iyahang mga sulat. Amen? And gani, gipasabot niya kay Timothy nga iyahag yung kaagian ang mga kalisod diha sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Agian niyang kalisod and at the same time, pero iyaha pong gipasalig kang Timothy nga ang Ginoo magahatag kanimo og kalinaw. Amen? Makahatag nimo kalinaw og magatudlo kanimo og magagiya sa imuha kung unsaon nimo nga ma-attain ang kalinaw. I believe ang matag-usa karong kahaponon na ay mensahe ang Ginoo alang sa atoa. Amen? Kung mao ni ang letter ni Paul ngadto kang Timothy, mao pud ni ang letter ni Paul alang sa matag-usa karong kahaponon. Amen? Now, let us begin with our lesson, Timeless Truths for Tranquility. Amen? Now, giingnan si Apostle Paul, o giingnan si Timothy, nga Timothy, iampo na ato ang mga leaders. No? Iampo na to itong mga hari, iampo na to ang mga tao that are in authority. Amen? Gitudlo na ni Paul ngadto kang Timothy.
Taliwala mga kaigsuunan, bisan pa ang backdrop or ang kahigayunan nila kaniadto is that ang ilahang church gina-persecute mismo sa gobyerno. Amen? Ang ilahang leader kaniadto is ang ilang Caesar, ginatawag nila og pangalan nga Nero. Nasayod ta kung unsa siya kabarbarik. Nasayod siya kung giunsa niya paglutos ang mga Kristohanon. But despite of that, mga kaigsuunan, diri nimo makita ang pagtulunan sa Ginoo nga dili gina mutudlo nato nga mobatok ta sa atuang gobyerno. Kung dili ginatudluan ta nga iampo ang imuhang mga lideres. Amen? Now, nasayod ta that it's very, very hard to pray for someone nga nakakos sa imong hurt. Amen? Sa ato ang kalisod karon, kung na-attribute man gani ni ngadto sa atong mga lideres, it's very, very hard to pray for them. But then, gitudluan gihapon da sa Biblia nga atoa silang iampo. Amen? And abi ninyo, naara sa gihapon sa atoa ang panalangin if you learn how to pray for our leaders. Amen? Now, siguro timely kaayo sa atoang panahon karon kay nasayod ta nga ang atmosphere sa ato ang political realm sa atong nasod medyo gubot. Amen? Gubot. Siguro by next week, pagasugdan na ang impeachment sa atong Vice President. Dili na ito malikayan, nga giingon sa ito ang Presidente, nga ning ubos ang iyang survey, negative 15. And sa ito ang Senate po, medyo gubot. Dili na ito masayran kung unsay, kayong giingon pa nila, that is 24 senators, that is 24 republic. Lahi-lahi na sila og pangutok tanan. Amen? And naapod tayo nagkadaiyang mga leaders sa ato ang lokal. Amen? But despite of that, sa makanunay giawhag nato ang atong mga kauban nga mga Kristohanon nga ato ang iampo gihapon ang ato ang mga leaders. Amen? Kay kung sa makanunay magpadayon gihapon ang wickedness sa usa ka leader, ang Ginoo na gid moy mutangtang ana niya sa pwesto. Amen? Like for example, this Nero. Bisan pa nga daghan na kay siya gipangpatay nga mga Kristohanon, gipaampo ra gihapon siya ni Paul. Abi ninyo no, ning abot ra gid ang panahon nga gitangtang ra gid siya sa pwesto sa Ginoo. Amen? And he paid the price for killing thousands of Christians during sa iyahang tenure as Caesar, no? As leader sa Roman government, no? Now, last Sunday we have discussed about the effects of the exhortation to pray. Amen? And one of that nakahisgot na taog tulo. Giingnan ta sa first that we may lead a quiet life. Amen? Now, that is the first. And the second is that we may lead a peaceable life. Amen? Now, for explanation, kani nga pagtulunan, giistoryahan ta, when you pray for your leader, makabaton ta og kalinaw sa sulod, makabaton po ta og kalinaw sa gawas. Amen? When we pray for those people in authority, no? Like for example, our PNP, our BFP, mga tao that are in authority, kung atuas silang i-appeal sa atong mga prayers, I tell you, na ay kalinaw nga mahitabo. Amen? But pasabot outside, naapod tay kalinaw. Amen? Na-appeal ba na ninyo sa inyong mga prayers? Amen? Si Makmak, ma-appeal gina niya siyang ampo, kay pulis man niyang papa. No, how about sa uban? Amen? Do you pray for your leaders? Amen? Iampo na to sila nga naa sila'y kaalam kung unsaon pagdala
sa atuang lugar. Amen? Nausa ka butang nga makalipay kayo. Malipay ta sa mga initiatives sa atuang mga leaders. Amen? Na mga scholarship program, na ay mga medical, no, nga mga tabang, financial aid. Lately, na ay gipakita dito sa aviso sa Zamboanga nga hulagway sa ato ang City Hall pohon. Abi ninyo ning comment ko, tinuod ba ni? Naining tubag dito nga leader ni Mayor, ingon siya, tinuod ni Sir, nganong gaduda man ka? Dahin ko, gaduda ko kay nawala ang City Health. No? Nawala ang City Health sa picture. Malipay ta kung naay mga kabag-uhan sa ato ang lugar. Amen? Last week, gi-open ang ato ang City Engineer's Office and mo-follow na pod ang SP Office na to. Abi ninyo, nindot kay tanawon kung naatay mga landmark diri sa Pagadian nga pwede na to nga suroy-suruyan. Worthy nga makapapicture ta, ma-post ninyo sa Instagram. No? So yun na malipay ta og naay kausaban. Mga kaigsunan, not only progress ang ginahatag sa Ginoo, kung dili nagahatag yun ang Ginoo og kalinaw. Amen? Salamat ta na nga mga blessing. Pasalamat ta kung makaanha mo sa City Hall. Naaga ni gipang donate ang province nga mga sakyanan para paspas kaayo nga maka-responde ang atong mga kapulisan. No? Tiaw mo na og atual ang pasagdan ang ilahang organization. Posible nga maabta na sila dugay kaayo para makapalit og mga gamit. But then, pasalamat ta nga naay mga ingon-ana nga mga pamaagi ang ato ang mga leaders. So let us continue to pray for them. Amen? Dili man siguro ta pariha o kolor sa pamulitika, lahi siguro ang inyong gilabanan atong niaging eleksyon, nakiapil siguro ka or nakiuso ka sa mga trending nga mga topics karon. But then, baliko na to. Our responsibility as a Christian is that we have to pray for them. Amen? Padayon ta og ampo sa to ang mga leaders. Now, not only nga naa kay kalinaw sa sulod sa imong kasikasing, naa kay kalinaw outside, but then giingnan pud ta that we may lead a godly life. Amen? Now, giingnan ta, when we talk about godliness, naghisgot ni sa imuhang respeto ngadto sa tawo and ang imuhang kalinaw ngadto sa Ginoo. Amen? Respect is a very great deal alang sa usa ka tawo. Amen? Sa usa ka ginikanan, kung girespetuhan ka sa imuhang anak, dako kayo na nga panalangin. Sa mga nagkupot og mga posisyon, kung ang mga tao around you, naa sila'y dako kayong pagtahod sa imuha, abi ninyo, dako kayo na nga blessing. How much more kung naasad kay respect ngadto sa atuang mga leaders. Amen? Abi ninyo, sa uban nga mga nasod, magkatawa ka kay grabe kay sila dito. Dili ka basta-basta makapanglibak sa ilang hari. Oh, I think that was in Thailand man siguro. They are governed by murag monarchy maghihapon siguro sila. But then, naagi na silang balaod nga dili ka maka-utter anything nga bad against their king. No? Kita diri sa yunon ra kay natong libakon ng atong presidente. Pero abi ninyo no sa ubang lugar krimen na. Christians, ako ang punto diri is that when you show respect to other people, naagyoy kalinaw nga matagamtaman nimo. Amen? Kung ang duha ka tawo wala gani na sila respetuhay, mga kaigsunan, moabot gyud ang trahedya o problema sa ilang kahimtang. Amen? Bisan pa sa tuang tagsatag sa kapanimalay, kinahanglan kaayo
ang respect nato alang sa atoang members sa family. Amen? That we may lead a godly life. Now, number 4 and the last, gingon diri, that we may lead an honest life. Amen? Now, nasayod ta, that honesty is the best policy. Mao na'y ginatudlo sa atua ever since elementary pa ta. Amen? Ginatudluan kita on how to be honest. Sa una, diingon ang amuang si pastor sa amua, kung honest lang mo sa akua, pasayloon ta mo. No? Maugid na ang iyahang golden nga balaod sa amuang mga igsuon. Nagdula mi sa among sala, an abi ninyo, nabanggaan nako ang among bahilya nga tua di adto nakapatong ang amuang cassette tape nga kanang stereo ba. Abi ninyo no, pagkakita nako nga nahagba ang bahilya, nabuak ang bildo, and at the same time ang stereo nga nakapatong nagubasad. Giat nga nako ang akong papa sa dalan. Tibuok hapon. Pag-abot niya, ana din siya, oh, naamlig ka diri kitagad. Kupang, na ako'y sala nimo. Siya, unsa may mo sala? Kupang, nabanggaan ako ang stereo, maayod, naguba pang. Abi ninyo no, di naman siya maka-back out sa iyang storya. Kaingon ko niya, basta honest lang mo, pasayloon mo. Abi ninyo no, nakita ragid nako ang kasapot niya, tibok adlaw, pero wagi bunal nga nahitabo. No? Now, mga Kristohanon, baliko na to, honesty plays a vital role sa atong daily nga trabaho. Amen? Now, we are to pray for kings and authorities so that we may enjoy tranquility and lives and live an honest life, no? Gingon diha, the word honesty is from the word samnotes. It has the idea of a person or thing that is characterized by reverence and respect. Again, the word respect, dignity, majesty, sanctity, honor, and purity. The life of a person who is described by this word samnotes is one of worship. No? Ato nang illustrate, no? Gingon pa diri, his life is lived in the presence of God. Amen? He never forgets the holiness of God as well as the dignity of man. That goal should be the desire of every Christian. When you live a life of purity and reverence for the Lord. Amen? Now, mga kaisunan, gingnan ta diri, iampo na to ato mga leaders. Now, usapod niya na, baliko na to, ang effect ana sa tuwa is that mo develop na og respect para sa tuwa nga side. And abi ninyo, it develops honesty. Katong itong gi-mention ganina, no? Mo develop na sa tuang kaugalingon. Amen? Gingon pa diha, it has a calming effect because your conscience is clear with God and men. Ingon ana kaanindot ang honest when you are honest. With all your dealings as a Christian, no? Matag panahon, makamit magikag tao, it might be na tay mga transactions. It might be na kay mga kaistorya. Importante gyud sa usa ka tawo that you have to be honest. Amen? Sa pamilya, dapat honest ang magtiayon ngadto sa iyang partner. Istorya na kung pila ka book ang imong gi-order sa Shopee. No? Istorya kung pila ang imuhang gi-SPay later. Now,
Mga kaigsunan, balik ko na to, it should be dapat nga ato ang backdrop sa ato ang pamilya is all about honesty. Amen? We should desire to be shining lights and credible witnesses to a lost and dying world, filled with people who are reading our lives. Amen? Now, when we are honest, balik ko na to, this will free us. Ma-unload ang ato ang mga kabugaton. Just try to imagine, limpyo, permanente ang imuhang konsensya. Amen? Now, ingon ana gi-illustrate ni Apostle Paul ngadto kang Timothy. For Timothy to learn how to respect the kings and those that govern, i-appeal sa imong pag-ampo. Amen? I-appeal ganin ninyo sa inyong ampo, di ba, makat-on mo pagrespeto sa ilaha. Amen? Ay, nag-ampo manday kuani. No? Balik ko na to, respect, dako kayo na, importante kayo na sa toang kinabuhi. Amen? Philippians chapter 2, verse 15. Ito ang basahon, nasa screen. Ready, read. That we may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Amen? Daghan ang usa ka Kristohanon, daghan kay ni ga-observe sa iyaha. Not only alang sa mga tao nga murag ilahang gi-idolize tungod kay tarong nga klase sa tao. Pero apan mga kaigsuonan, naapoy nagatan-aw sa imuha kay nasuko sa imuhang kinabuhi. Di na nimo malikayan. Amen? Now, in the life of Daniel, nasayod ta nga si Daniel stood up against or compared to those presidents during the reign of Cyrus. No? Si Daniel siguro, nakita siguro sa hari nga tarong ang iyahang pagdumala. Nakita siguro sa hari nga tarong ang iyahang guidance nga ginahatag. Mao ni hinungdan sa mga tawo nga nagtan-aw sa iyaha, nasuya sa atensyon nga iyang ginadawat gikan sa hari. Amen? But abi ninyo no, bisan pag-unsay isyu nga ilang gilabay ngadto kang Daniel, bisan pag naitsa siya dito sa den of lions, wala gihapoy effect sa iya. Why? Tungod kay limpyo ang konsensya ni Daniel. Amen? 2 Corinthians chapter 3 verse 2 nasa screen atong basahon. Ready, read. Ye are our epistle written in our hearts, known and read by all men. Amen? Read of all men. Now, naiusa ka storya diri ni H.A. Ironside, no? Iyahaning nakatunan sa iyahang kinabuhi. Abi ninyo, si H.A. Ironside, nagtrabaho siya sa sapatero, no? Kani atuwa karon nga mga sapatos, lain-lain na ni nga klase, no? Natay mga leather, natay mga running shoes, na kay pang pickleball nga shoes. Pero kani adto, ang uso ra gyud is ang sapatos that is made of cowhide. No? Kana banggikan sa panit sa baka. But pasabot, that is the leather. No? Now, si H.A. Ironside, abi ninyo, sa diha nga nagtrabaho siya sa sapatero, na-observe niya nga kinahanglan yun ikat properly into sizes ang mao nga cowhide. Iyaha pang brushan, and abi ninyo, ilaha pag yung dukdukon para mas mulig-on ang sapatos. Ningabot ang panahon nga ang trabahante, gikapoy siyang trabaho, and abi ninyo, gitanaw niya
ang agi sa lain nga sapatero. Kumpetensya nila sa negosyo. Abin niyo, pag-abot niya dadto sa iyahang kuan, gitanaw gyud niyag taman. Iyahang gi-observe ang pamaagi ato nga sapatero versus sa ilahang pamaagi sa paghimo og sapatos. Nakita niya dadto, pwede man di ay na nga dili dukduko ng cowhide. Pwede man di ay nga dili na brushan o ikapila, hugasan o ikapila. Pwede man di na nga dili ibulad og tarong. Pwede man di ay na nga ingon naon. Abi ninyo sa iyang observation. Ningabot ang panahon nga giduol gyud niya ang iyahang kompetensya nga sapatero. Giingnan niya nga, sir, pwede man dayno nga dili na moagi og brush og dukdukon? Abi ninyo no, niingon siya, pwede gina. Gituyo nako na para dali maguba ang sapatos, dali sila mo balik diri sa kuha. No? So ang panginabuhi nako, dali ra mag-roll ang kwarta. So yan nasabtan ang mao nga pamaagi. Sakto day no. Para dali maguba, dali pod mag-ilis og sapatos, dali po dalon diri sa shop ang ilang mga sapatos. So abi ninyo, giadto niya ang iyahang boss. Giingnan niya, sir, nganong dili na lang manato parehaon sa pikas nga sapatero? No? Abi ninyo, gitubag siya sa tag-iya. Giingnan niya sa H.A. Ironside, gusto nako nga og moatubang ko sa Ginoo, I am blameless. Gusto nako nga og moatubang manggani ko sa Ginoo, ang akuang trinabahoan is a quality work. Gusto nako honest ko ngadto sa akuang mga suki. Gusto nako nga kaning nga tindahan sa makanunay is an example of honesty. No? Dito niya nasabtan nga ang iyahang boss was not after sa finances, kundi after siya sa quality, labi na gyud sa honesty sa iyahang trabaho. Now, giingnan niya sa H.A. Ironside, moabot ang panahon nga moatubang ko sa Ginoo, I hope, ingnan ko sa Ginoo, welcome, faithful and honest Christian. Amen? Now, kita po pag-usap, mangutahin na ko sa inyo ha, kinsa man ang inyuhang gusto i-honor sa inyuhang kinabuhi. Amen? Part ba ang honesty diha sa tuang day-to-day katrabaho? Amen? Mga kaigsunan, balik ko na to. Naay labaw nga makagagahom nga nakasabot sa atong intensyon sa atong una-una nga nakita sa atuang mga buluhaton matag adlaw. Amen? Pwede siguro ta nga tikasan ang ubang tao, pero dili nimo pwede tikasan ang Ginoo. Amen? I hope and pray masabtan nato na that we may lead an honest life. Amen? Now, that is a very wonderful thing atong masabtan. Next point for this lesson is the evaluation and endorsement of God. Gingon diha sa verse 3, no? Atong sabto ni gingon diha, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Now, praying for kings and all that are in authority, living a quiet and peaceful life in godliness and honesty, has God's stamps of approval
and blessing. Amen? Now, but pasabot niya na, kung imuhang giampo ang imong mga leader, bisan pa they are wicked, bisan pag dili ka kauyon sa ilaha, if we are praying for those in authority, baliko na to, approve ni diha sa tubangan sa Ginoo. Amen? Mo na giingon ni Apostle Paul, it is an approved para sa tubangan sa Ginoo. Amen? Now, the word good is very descriptive in the Greek language. It is from the word kalos, which means beautiful, excellent, precious, handsome, commendable, worthy of praise and honor. Amen? Now, balik ko na to, in all of this, to sum this up, ang Ginoo malipay siya sa usa ka Kristohanon kung imuhang iapil og ampo ang mga nagdumala. Amen? Balik ko na to, approve ni siya sa Ginoo. Amen? Now, naayanindot ki nga pangutana diri. When the Lord looks at your life, do these words describe your attitude and actions? Kung tugutan ba nga magtan-aw ang Ginoo sa imuha or nagtan-aw magyud na ang Ginoo sa imuha, unsa kaha ang iyang ikaistorya sa imuhang kinabuhi? Amen? Is it approved or disapproved? Amen? Are they agreeable or acceptable to God? Now, no matter how old you are, this should be your priority if you are a Christian. Unsa man nga priority? Nga priority na to, nga i-please na to ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen? Importante kayo nga makatunta, no? Or naataani nga panghunahuna ba? Naataani nga mindset, unsa kay buhato na ko no nga malipay ang Ginoo sa kuha? Amen? Nay mga butang nga makalipay sa Ginoo. Sa imong pag-anhi diri sa church, abi ninyo no, ang labing nalipay sa imong presensya karon, dili ang pastor, dili ang imong mga kauban sa simbahan, kung dili ang nalipay sa imong pag-anhi diri sa church, kung dili ang Ginoo. Amen? Balik ko na to, dili ingon ana kasayon ang pag-anhi diri sa tong balay lampuanan. Ang ato ang simbahan, medyo layo ni siya ngadto sa sentro. Amen? But then, ang inyong presence karong kahaponon, grabe na kaimportante sa tubangan sa Ginoo. Amen? Lipay ang Ginoo eh. Among pastor sa una, si Pastor Ben, og imo atong isgutan nga wala ko'y pakapliti. Kuyaw kayo to og tambag, ingnon na ka ato nga, magpatid-patid lang ka og lata. Inigpatid-patid ni mong lata, maabot ra lagi gigug ka sa simbahan. No? Kumidya ra to, pero abi ninyo, gusto niya i-drive out alang sa mga Kristohanan kung unsa ka-importante ang pagsimba. No? Malipay ang pastor, tinuod na, pero mas labing nalipay ang Ginoo nga nakakita sa imuha. No? Balik ko na to. Ang ato ang pagsimba sa Ginoo, this is personal. Amen? Personal na nga nakita sa Ginoo kung unsay naa sa imuhang kasing-kasing. Amen? Matthew chapter 6 verse 33. No, this is a very wonderful verse. Ato dang basahon naa sa screen. Ready, read. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Now, daghan sa atua, daghan tag mga pangandoy sa ato ang kinabuhi. Amen? Daghan tag mga pangandoy.
Dagan sa tuwa nangandoy nga muuswag ang ilang panginabuhi. Daghan sa tuwa nangandoy nga atong mga negosyo mulago. Daghan sa tuwa nangandoy nga ang imuhang panginabuhi muuswag yun. Amen? Walay nangandoy sa tuwa nga muot-ot. Birabi ninyo, usa ka sikreto nga gitudlo gyud sa Ginoo or giya sa Ginoo alang sa mga katawhan is that gusto niya unahon siya. Amen? Unahon. Hanabi ninyo, gingon diha, and all these things shall be added unto you. Amen? Kaning tanan nimong gipangandoy, ihatag di diha sa Ginoo. Unaha siya sa iyang kinabuhi, labi na gyud ang iyang ginatawag nga righteousness. Amen? Tarong ka atubangan sa Ginoo, balik ko na to, i-bless ta sa Ginoo. Amen? Now the Lord says, get out of the way and put me first in your life. Unahon gud nato siya sa atoang kinabuhi. Maunay gusto sa Ginoo alang sa atoa. Amen? Balik ko na to, dako atong pasalamat sa matag usa. Kaning adlawa, kaning orasa, daghan pa biatag mahimo ani kung naatas to ang balay. Amen? Siguro imong yunahuna, Lunes ta pud ugma, makapanglaba pa kakaron. Lunes ta pud ugma, daghan ka gusto nga iprepara. Patabi ninyo, inyuhang gipili ang Ginoo karon nga musimba sa iya. Amen? Now, that is a very good example of putting God first. Amen? Pagbutang sa Ginoo ini priority, no? Kung naa kay mga blessings nga nadadawat, imuha bang gina-consider ang Ginoo sa mga blessings nga mo nadawat? Amen? Balik ko na to, it should be our priority. Amen? Now, I made it a practice, no, nga every time nga kung naamang gani may madawat, anything, monetary ba na, kuhaan na gid na ko nadaan para sa Ginoo. No? Abi ninyo, dili man kayo ingunahan na kadako, but dako kayong pasalamat nako nga despite of that, mamit gyud ang panginahanglanon sa pamilya. Amen? At the end of the day, dili man nga ang kwarta nga imuhang natigom ang imuhang matanaw, kundi kung na-meet ba ang tanan nimo nga mga needs. Amen? Abi ninyo, thankful kaayo ta sa Ginoo for meeting our needs. Maayong panlawas, that is a great blessing from God. Amen? Balik ko na to, giawhag ta to seek God first or making God our priority. Amen? Sa una, dili ko makalimot, every Wednesday, muhangyo na ko ni Papa nga pang, dili sa ko musimba, oy, kinaapa ko'y assignment. So, mo na nga, ningabot ang panahon nga iya po kong gitugtan. Sige, diri na lang kasbalay. Abi ninyo no, grades went low. Dili kayo maayo ang dagan sa academics. And ningon si Papang, pagdawat niya sa class card, ningon siya, di manggugat tigsimbahan. No? Tingnan ko niya, di manggugatig simbahan every Wednesday. Abi na ko ganig budak ko imong grado kay gatuon mangha ka. Abi ninyo no, lahi kay ang kalainan when you make God as your priority. Amen? So niabot ang panahon nga ang tuyo sa akong amahan dadto isatagan nako gyud og kabugaton ang pagsimba sa iyaha. Amen?
dili man gitong adlaw nga Wednesday ba? It's not. Kundili gusto niya i-instill sa kuha nga hatagan gyud nako og panahon nga musimba gyud sa Ginoo. Amen. That is very very important alang sa tuwa. Nayuban sa tuwa nang ginabuhi, masabta na. But baliko na to, nakita sa Ginoo ang imuhang kasing-kasing. Amen. Pasalamat baliko na to kay naghatag tag priority ngadto sa Ginoo. Amen. Now, the story is told of a young boy who was driving a big hayrack, no? Kaning hayrack, mura ni siya og kanang karito bang naa diha nakabutang ang mga unsa ning hay gani kaning mga kumpay para ipakaon sa ilahang mga hayop. So apin ninyo sa diha nga nagdrive ning batan-on nga bata, lalaki. Nabalintuwang ang iyang hayrack diha atubangan sa balay sa farmer. Nakita sa farmer ang kahimtang sa bata kay nga naman ang bata in taon pertigyud niyang hilak sa diha nga natuwang ang iyahang gidriban. Giingnan sa farmer nga dong. Ahay maayo nga anina lang ka sa balay kay tingkaon na manggod. Let us have dinner and mo promise ko nimo nga tabangan ti ka og plaster na imong hayrack and ako ang ibalik tabangan po ti kag butang sa kumpay. So mao na giingon sa mao nga farmer. Abi ninyo nagpadayon og hilak ang bata. Siya nga dong, may pay mukuyog ka nako diri sa amuang balay, mga unta, maulian ra lagi ka na imong gibati. No, niingon siya nga, masuko gito ako ang papa karon. Gahilak siya, masuko gito kong papa. Masuko gito siya nga, giingnan na po sa farmer nga, lagi. Pero, wa naman tayo mabuhat anak, kay natuwang naman, ali sa dere, kaon sa dere, kay maulian lagi ka once, busog na ka. So, abi ninyo, ang bata nigsulod sa ilang balay and gipakaon siya sa farmer. Pag human nilag kaon, nanggawas silang duha, giingnan niya, o kumusta naman, maayo na imong pamati karon? Ning hilak gihapon ang bata, ningon siya, murag, asuko gito kung papa gihapon ako, sir. Siya nga, mo ng farmer, nangutan na siya, dahito, ahamli mong papa. Siya na to sa hirak, natabunan. Ningilak siya, kay natabunan di iyang papa na sa hirak. Pero ning sulod pa siya sa ilang balay, kay nakikaon. Abi ninyo no, kani nga story, at times, ingon ana sabta sa ato ang kinabuhi. Ingon ana pud ang ato ang pagbati ngadto sa Ginoo, nga ato ara siyang padatugan sa mga palay or mga hirak sa ato ang kinabuhi. Amen? But pasabot ba, dili nato priority ang ato ang amahan. Amen? Mga kaigsunan, baliko na to, when you put God first, no? It is a very great blessing. Like, murag si Mayor Esco Moreno man siguro. Malipay po ta sa iyaha that every time nga naay mga dagko nga achievements sa Manila, iyaging ginapoint nga God first. Amen? Siya God first. But pasabot ay na putting God first, iplastar na niya ang tanan sa imuhang kinabuhi. Amen? Kung sa tuwa po nga mga kinabuhi, ato ang himuon nga priority ang Ginoo, tabangan sa taniya nga maplastar ang tanan nga mahitabo sa tuang kinabuhi. Amen? Now, it is a very great blessing when you put God first.
Now, there are a lot of people in terms of sports na ako'y ganahan kayo, no? Kani silang Justin Zauna, silang G-Boy, na pamanmiring diha sa amoang car park sa una, magdula ni silang ayan dito. Ang ilag yung sunod-sunon nga mga moves kay Stephen Curry, no? Abi ninyo no, si Steph Curry, bisan pagtua sa ring sa kontra na nukad, iniglabay niya sa bula, masut gihapon sa ring, sa pikas. Many times ngayang gihimo nga half court, giitsa niya ang bula, shoot ra gihapon. But abi ninyo, usa ka anindot kay nga mga butang ngayang ginasign after that he makes a very incredible performance. Nagaingon gid siya, God first. Amen? Iyaging pasalamatan ng Ginoo. 9 times sa away ni Manny Pacquiao, that during the time that he was able to knock his enemy, nga naay nag-remind siya ha, go to the ringside and pray. Amen? Abi ninyo no, dili biya na sa tiyaw-tiyaw, because that man, nagasimba na tinud-anay. Amen? Nagasimba na siya, and abi ninyo, makita nimo that every victory ngayang nahimo, ginauna niyag pasalamat ang Ginoo. Amen? Mga kaigsunan, nasayod ko nga ang tanan sa tuwa, we wanted the same victory. Amen? Nasayod ta nga gusto tag kadaugan sa tuwang kinabuhi. Balik ko na ito, importante kayo, God first. Amen? Make God a priority. Amen? In terms sa tong finances, gusto ka i-bless sa Ginoo financially? Make God a priority. Amen? Hinumdumi ang Ginoo. Dili magmatter kung unsa kadako ang imong ginahatag, ang magmatter ang imuhang kasing-kasing. Amen? Paliko na to, kasing-kasing nimo maogid nay nakita sa Ginoo. Amen? Now, one of the driving forces in the lives of many people, young and old, is the great need for acceptance or approval. Amen? Tinuod ba na? Kanang ang tanan ta gusto ta og approval permanente. Amen? Or gusto ta that we are accepted. Kana bitang mangulitaw ta, gusto ta nga accepted ta sa family sa ato ang gipangulitawon. Amen? Dahil mga anak gusto nila nga approve sila sa tubangan sa ilang mga ginikanan. Amen? Now, it is a very big deal to most people. Abi ninyo, same pud na atubangan sa Ginoo. Amen? Big deal pud na alang sa Ginoo. Now, example, children naturally long for the approval of their parents. Tinuod na. Kanabitong naibuhato ng bata, usahay mo tanaw sa nasa imuha. O imuha ganinang ingon naon, but pasabot ana nana siya'y approval. Malipay ang bata. A wife or husband wants the approval of their spouse. No, kanang tanan butang, mananghid ka sa imong partner. Kung tugtan ka, dako kay nangakalipay. Amen? Many teenagers crave the acceptance or approval of their peers. A boyfriend or girlfriend, even if such acceptance requires that they do something that is wrong or will harm their own lives. Balik ko na to, peer pressure, ingon ani nino nga ang gusto kita ma-accepted. Example ani,
Na ay mga tao nga gusto sila mo get along sila mga barkada. Kung ilang mga barkada na nabako gani, ay ikaw pod manabako na lang po ka kay para in sa group. Para pariha mo og sabay tanan. No? Night times nga musugal na lang gyud ka og inom para lang gyud nga ma-accepted ka. Now by the way, nagpa-pray to si Brother Making no kay dili gid pod nimo murag makasabot pod gyud hinuong ka nga dili gid nimo malikayan labi na gyud og sundalo or uniform personnel ka nga hadlok gyud ka ato imong mga upper class or senior. Okay lang kung tarong ang imong senior, pero kung imong senior medyo salbahison, paimnon ka, ipahubog gyud ka or ipapugos gyud og inom sa imuha, then naagi tendency nga basig di ka kabalibad. No? Mao na mga kaisunan, i-pray na to si Making. Amen? I-pray na to nga ang iyahang mga kauban, iyang mga seniors, kana untang maka-senior siya og tarong. Amen? Gool in town to si Ate Jojo nga nagpa-pray siya kay ang iyahang mga seniors ilahag yung i-pressure si Making nga paimnon. Mao to nga nagpa-pray. Amen? Now, let us continue to pray for Brother Making. Now, gingon pa diri, pastors in their quest to be approved or accepted by their church can fall into trap of trimming their sermons and avoiding messages that preach against sin. No? Abi ninyo, dili na to malikayan, daghan sa mga kasimbahanan, di na nagawali og sala. Nganuman, kay hadlok nga naay mabikil nga members. At some church, mga deacon sa magbuot, dili makawali og tarong ang ilang pastor nganuman. Kay og panalitan na aga ni masilo, magwali kag sala, pwede kanilang tangtangon diha sa iglesia. Mga kaigsunan, at times, mauna ang imo i-compromise because you want to get accepted. Amen? Now, they do this so that they will not offend anyone and be popular with their congregations. Amen? Now, naay mga kasimbahanan nga makadayig ka, pirtig naghanag manimbahay, makita nimo nga anindot ang ilahang mga plastada sa pagsimba. But abi ninyo, sa diha nga maminaw ka, at times, ma-observe nimo, mostly it is all about prosperity. Amen? Tinuod man nga moblas ang Ginoo sa tua, mangyatagon ka, panalanginan magyud ka sa Ginoo. Dili man nimo na malikayan when you preach about obedience, i-bless gyapon ka sa Ginoo. But at times they do not include in their preaching about the lesson about sin. Balik ko na to, i-trim down ang mga lesson. Why? Para walay mahiubos. And abi ninyo no, mura na siya og nagtambal ka, naghatag kag tambal, pero dili gyud na para ana nga sakit. Amen? At times, ang medicine, it is painful. Amen? Pero kinahanglan nimo ng buhaton para maulian. Now, kung paninglitan, bibibibiho na to ang kahimtang sa congregation, di na to tudluan about sala. Then I tell you, mura ra kagadala sa imo ang sakit nga wala gyoy ayo-ayo. Amen? Other church, daghan sa mga members, mga suko, basta mahisgutan ang tithing. Amen? Maghisgot ganita og tithes, maghisgot ganita og hatag, daghan ang mga suko
Tinuod na siya mga kaigsuunan. Pero kung dili nimo iwali ang paghatag, dili nimo itudlo ang paghatag, mura ba o giwithhold nimo ang blessing alang anang tawhana? Amen? Balik ko na to, there are plenty of people and most of them, 100%, manggihatagon ka, kinabless gyud ka sa Ginoo. Amen? Balik ko na to, when you give to God, wala na gatan-aw ang Ginoo sa amount, gatan-aw na siya sa imuhang kasing-kasing. Amen? Balik, it is a great blessing kung naatay approval gikan sa Ginoo. Now, the appetite for acceptance or approval is very strong and intense for most individuals. The world puts a big premium on the crowd's approval. Acceptance in the group is a must. Kinahanglan gyud na siya. Mga kaigsunan, dili but pasabot nga acceptable na sa kadaghanan is mauna siya ang insakto. Amen? Gatuo ta nga kung tanan, majority, insakto na permanente. But it is not. Amen? Kinahanglan na agyud mo stand firm alang sa imong faith. Ganinang buntag nakabasa ko sa news, murag ang Uganda man siguro, naghimo sila og balaod nga anybody gani nga magtudlo og same-sex marriage, murag ilahang nang himong balaod nga nakasupak ka sa balaod kung magstorya ka ni ana. No? And when you study the Word of God, nasayod ta that God is really against it. Pero kung tan-awo nato sa ato ang society karon, ato ang society, ang majority gusto na niya i-normalize. Amen? That is a very good example nga dili ang tanan desisyon sa majority dili na siya maoy pamaagi nga, or that doesn't mean insakto na siya atubangan sa Ginoo. Amen? Why? Tungod kay ang kalibutan, gusto gyud na niya usbon ang balaod sa Ginoo. Amen? Now, mga kaisunan, baliko na to, ingon ana ang emphasis sa Ginoo basta maghisgot ta sa iyahang acceptance. Amen? Mga kaisunan, almost time naman ta, and we're going to continue this lesson next Sunday. Atong lesson tells us about making God our priority. Daghan tag pangandoy sa kinabuhi, daghan ta og mga plano sa kinabuhi, daghan tag gusto nga makabutan sa kinabuhi. One way, no, nga pamaagi para ma-attain nimo ang imong gipangandoy is that make God your priority. Amen? Make God your partner alang sa imuhang mga pangandoy. Amen? Balik ko na to. All of this, it is acceptable to God. Amen? Let us all stand and let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful afternoon. Salamat, Lord, sa lain na pod nga aspect sa giya. Nasayod mi, Lord, nga wala mi laing pangandoy amahan, kundili ang matag-usa diri sa church, mahimong successful sa tanan nilang nga tinguha sa ilang kinabuhi. We are praying, Lord, for your blessing and success and for your guidance, Ginoo, alang sa matag-usa. And salamat ani nga pagtulunan amahan, nga gitudluan minimo, nga kung himuon lang kanamo nga priority sa mong kinabuhi, all these things ihatag nimo. Among ginapangamuyo kanimo amahan. Help us, Lord, nga makabaton mi ana nga attitude. Patasan amahan og
og pamaagi nga pangitaon gyud namo Lord kung unsay makapalipay sa imuha. Among ginapangamuyo kanimo Amahan, i-bless ang imuhang mga anak o God. Lord, as we end this Sunday school, amo ang ginapray kanimo Amahan, i-bless among fellowship. Kung unsa may gitagana nimo nga pagkaon alang kanamo, among ginapangamuyo, i-bless ni Amahan nga maangko namo ang grasya. Amo pud usab ginapray kanimo Amahan, i-bless ang imong mga anak o God. Kining tanan Amahan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Diyos sa walay kahangturan. Amen.